Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng mga tao na nagtipon sa City Hall kasama si Gobernador Sandro Correa. Ang gobernador ay pinaghihinalaang gumamit ng pera ng estado para sa pagbili ng mga kagamitan sa ospital para sa kanyang sariling kapakanan. Ilang araw bago ang mga miyembro ng espesyal na armadong dibisyon ay pumunta sa marangyang bahay ng gobernador. Hindi lang sila bumisita, hinalugog nila ang kanyang tahanan at inaresto siya. Ang mga detective na sina Miguel at Edo ang namamahala sa operasyong ito. Dinala ang gobernador sa isang silid ng interogasyon kung saan ipinakita sa kanya ng mga ahente ang ebidensya ng kanyang maling paggamit ng mga pondo. Ito ay parang totoong detective showdown. Sa isang naitala na pag-uusap ay nagbanta ang gobernador na sasaktan ang sinumang magbubunyag ng kanyang mga aksyon maging sa publiko o sa pulisya. Sinubukan pa niyang suhulan ang prosecutor's office para makatakas sa parusa. Malinaw na napaka-corrupt ng gobernador. Maya-maya, dumating na ang abogado ng gobernador. Nagtanong siya tungkol sa bakasyon ng pamilya ng gobernador sa Miami at ipinaalam sa kanya na nakipag-ugnayan na siya sa tanggapan ng prosecutor. Sinabi ng abogado na mananatili sa bahay ang gobernador hanggang sa kanyang paglilitis. Akala ni Gobernador Correa ay makakalabas na siya sa lalong madaling panahon. Sinabihan niya ang kanyang abogado na ihanda ang kanyang mga personal na gwardya dahil naghinala siyang maaaring may magtangka sa kanyang buhay dahil sa iskandalo ng pera. Walang sapat na ebidensya ang tanggapan ng fiscal para makulong siya, kaya hinayaan nila siyang umuwi ngunit kailangan niyang manatili doon hanggang sa makumplito ang investigasyon. Sina Miguel at Edo, ang mga Special Armed Division agent, ay sinabihan ng kanilang boss na maaari na silang umuwi. Pag-uwi ni Miguel ay nadatnan niya ang kanyang anak na natutulog sa sopa. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kanyang kama. Saglit siyang nagising, sinabihan siya ng magandang gabi, at sinabing ipinagmamalaki niya ito sa paghuli sa mga masasamang tao. Kinabukasan ay plano ni Miguel na dalhin ang kanyang anak sa isang laro ng soccer ngunit bago sila makaalis ay dumating ang kanyang dating asawa upang kunin siya. Nang nasa trabaho si Miguel ay sinabihan siya ng kanyang boss na kailangan nilang buwagin ang kanyang koponan. Dahil ang kaso tungkol kay Gobernador Correa ay inilipat sa pulisya at militar. Ilang buwan nang nagtrabaho si Miguel sa kasong iyon at ito ay nagpagalit sa kanya ng husto. Hindi siya pumayag sa kanyang boss ngunit kinailangan niyang umalis sa opisina. Dahil sa pangako ni Miguel na dadalhin ang kanyang anak sa soccer game, mabilis na pinuntahan siya ni Miguel at naghihintay ito kasama ang kanyang dating asawa. Kahit medyo late na sila, excited na excited ang kanyang anak na manood ng laro kasama ang kanyang ama. Nagsuot sila ng mga jersey ng Brazil, kumuha ng mabilisang group picture, at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa stadium. Habang papunta sila sa laro, may nangyaring kakilakilabot. Biglang may bumaril sa anak ni Miguel. Nagulat si Miguel ngunit isinugod siya sa ospital para humingi ng tulong. Mabilis siyang dinala ng mga nurse sa emergency room at sinabihan si Miguel na maghintay sa labas. Sabik na sabik si Miguel at nagpas siyang pumunta sa emergency area. Habang naglalakad siya sa ospital, nakita niya ang maraming pasyente na hindi nakakakuha ng pangangalaga na kailangan nila. Mukhang walang sapat na pera o magandang pasilidad ang ospital. Natagpuan ni Miguel ang kanyang anak na nakahiga ng mahina sa harap ng operating room. Masyadong masikip ang ospital at wala silang sapat na kagamitan, kaya kailangan niyang maghintay. Dahil hindi siya mabilis magamot o makuha ang dugong kailangan niya, pumanaw ang anak ni Miguel. Nakakadurog ito ng puso. Di nagtagal, dumating sa ospital ang dating asawa ni Miguel at laking gulat niya nang marinig na namatay ang kanilang pinakamamahal na anak. Nalungkot talaga si Edo sa nangyari sa anak ni Miguel at gustong tumulong sa paghahanap kung sino ang bumaril, ngunit walang ideya si Miguel kung nasaan ang bumaril. Dahil malapit sila sa maraming gusali nang mangyari ito, maaaring nagtatago ang taong responsable kahit saan. Labis din ang pagkabalisa ni Miguel tungkol sa kung paanong ang ospital ay walang kinakailangang kagamitan upang mailigtas ang kanyang anak na babae. Naniniwala siya na kung may mas magandang pasilidad ang ospital, maaaring buhay pa ang kanyang anak. Naisip niyang hindi dapat magdusa ang mga pasyente ng ganoon kung meron lang sapat na kagamitan ang ospital. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nalaman ni Miguel na idineklarang inosente si Governor Correa tungkol sa maling paggamit ng pera ng gobyerno. Nang wala ng mga ilegal na issue, inihayag ng gobernador na siya ay tatakbo bilang pangulo. Nangako pa siya na dagdagan ang budget para sa kalusugan at mga pampublikong ospital para gumanda ang buhay ng mga Brazilian, pero galit na galit si Miguel sa gobernador.
Nakita niya ang lahat ng kasinungalingan at walang laman na mga pangako, kaya sumama siya sa isang grupo ng mga nagpoprotesta sa City Hall at nakipagsagupaan sa pulisya. Nakamaskara si Miguel at may isang tao sa karamihan ang nag-record ng lahat. Matapos makipaglaban sa mga bodyguard ng gobernador, sa wakas ay natagpuan ni Miguel ang gobernador sa City Hall. Ginawa niya ang naramdaman niyang dapat niyang gawin at tinapos ang buhay ng tiwaling gobernador na hindi direktang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Ito ay isang dramatikong paghaharap. Kinabukasan, nakipagpulong si Gomez sa kanyang mga kaibigang politiko at hinimok sila na suportahan ang kanyang anak na maging presidente bilang kapalit ni Governor Correa. Nagulat silang lahat dahil mukhang hindi bagay sa trabaho ang anak ni Gomez. Nang ipahayag nila ang kanilang mga alalahanin, nagalit si Gomez at nagbanta na ilantad ang kanilang mga tiwaling gawain kay Ministro Regina. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Miguel na bumalik sa trabaho. Ayaw niyang patuloy na malungkot sa pagkawala ng kanyang anak. Inatasan sina Miguel at Edo na imbestigahan ang kaguluhan sa panahon ng protesta. Nahuli ng kanilang team ang ilang tao na tila nasa likod ng gulo. Nakilala pa ni Miguel ang isa sa mga sospek, isang babaeng nakita niya sa protesta. Upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan, nagboluntaryo si Miguel na tanungin siya. Ang babaeng nagngangalang Nina, ay isang programmer. Alam ni Nina na si Miguel ang nakipag-away sa mga pulis noong protesta. Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang video proof ng kanyang mga aksyon sa kanyang cellphone. Walang choice si Miguel kundi bitawan siya at kunin ang phone niya bago pa malaman ng mga kasamahan niya. Nagpasya si Nina na tulungan si Miguel na imbestigahan ang mga ninakaw na pondong medikal at kagamitan sa ospital. Napagtanto ni Miguel na kailangan niya ng tulong, kaya pumayag siya. Ginamit ni Nina ang kanyang kakayahan para i-hack ang personal laptop ni Gobernador Correa. Nakakita sila ng ebidensya na si Gomez at ang kanyang mga kaibigang politiko ay sangkot sa katiwalian. Walang pag-aalinlangan, nagpasya si Miguel na habulin ang mga tiwaling opisyal at politiko na responsable sa pagkamatay ng kanyang anak. Nakasuot siya ng parehong maskara bilang isang pagbabalat kayo. Ito ay isang matinding showdown, at hindi nagpapigil si Miguel. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap tungkol sa mga politiko na pinatay. Si Nina, na alam na si Miguel ang nasa likod ng pagpatay, ay nag-iisip kung ang tao na responsable sa pagpatay sa mga tiwaling politiko ay matatawag na bayani. Nang maglaon, binisita ni Miguel si Nina sa kanyang pinagtatrabahuan at inutusan siya na alamin kung sino ang nagpopondo sa mga kampanya ng mga tiwaling politiko. Noong una, hindi interesado si Nina pero nag-offer si Miguel ng deal. Nangako siyang tutulong na bawasan ang sentensya sa bilangguan para sa ina ni Nina, na nahatulan ng 10 taon na pagkakakulong. Binisita ni Nina ang kanyang ina sa kulungan at pinag-usapan ang kahalagahan ng katotohanan. Iba ang pananaw ng kanyang ina, na nagsasabing ang katotohanan ay parang isang ilusyon dahil kung ano ang totoo para sa isang tao ay maaaring hindi totoo para sa iba. Matapos makipag-usap sa kanyang ina, nagpasya si Nina na tulungan si Miguel na malaman kung sino ang nagpopondo sa kampanya ni Governor Correa at iba pang mga tiwaling politiko. Lumalabas, si Gomez pala ang nasa likod ng lahat. Ginamit ni Nina ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack upang mag-tap sa isang surveillance camera system sa isang gusali kung saan doon makipagkita si Gomez kay Regina. Samantala, nagkunwaring tinulungan ni Miguel si Edo para maiwasan ang pagdududa. Iniimbestigahan ni Edo ang isang serial killer na pinupuntirya ang mga tiwaling opisyal. Tinawag nila ang mamamatay tao na ito bilang isang kriminal na bayani, dahil para siyang isang dalubhasa sa espesyal na puwersa na bihasa sa mga sandata, walang iniwan na bakas, at pumapatay gamit ang isang bala lamang. Alam ni Miguel na nalalapit na si Edo sa katotohanan, kaya iminungkahi niya na magpahinga si Edo sa trabaho. Matapos tulungan si Edo, umalis si Miguel para gawin ang sarili niyang misyon. Naisip ni Edo na ang susunod na target ng killer ay si Minister Regina. Sinubukan niyang bigyan ng babala si Miguel at sinabihan itong pumunta sa lugar kung saan nakikipagkite si Regina kay Gomez, ngunit hindi matawagan ni Edo si Miguel kaya nag-isa siyang pumunta. Pagdating ni Edo, hinarap niya sa wakas ang killer, na si Miguel pala. Ayaw kalabanan ni Miguel si Edo kaya sinubukan niyang tumakas ngunit siya ay nabaril. Nagpasya siyang ihinto ang kanyang misyon na patayin si Regina at tumakas. Nakipagkita si Miguel kay Nina, na tumulong sa paggamot sa kanyang sugat. Kinabukasan, ibinahagi ni Miguel at Edo ang kanilang mga natuklasan sa pagsisiyasat sa kanilang mga kasamahan.
Mayroon silang matibay na ebidensya na nakipagtulungan si Minister Regina kay Gomez na nagpopondo sa mga kampanya ng mga tiwaling politiko. Nagpa siya sina Miguel, Edo, at isang pangkat ng mga investigador na pag-aralan ang mga aktibidad ni Minister Regina. Gayunpaman, ang kanilang mga nakatataas sa lalong madaling panahon ay namagitan at isinara ang investigasyon. Sinabi nila sa kanila na ihinto ang investigasyon kay Minister Regina, na nagpapahiwatig na ang kanilang mga boss ay maaaring nasuhulan ni Gomez. Galit na galit si Miguel sa desisyong ito at nagpa siya siyang patayin si Gomez mismo. Samantala, sa bahay ni Gomez, naghahapunan siya kasama ang mga makapangyarihang opisyal ng gobyerno. Naroon din ang anak ni Gomez na hindi mapakali sa mga mahahalagang taong ito. Nagpahinga siya at nakipag-usap sa kanyang ina, ipinagtapat na hindi pa siya handang maging presidente ngunit ayaw niyang mabigo ang kanyang ama. Nang marinig ang mga pagdududa ng kanyang anak, sinubukan ni Gomez na patatagin at udyukan siya. Ngunit si Miguel ay kumikilos na at binaril ang anak ni Gomez na ikinamatay nito. Ginawa ito ni Miguel upang pilitin si Gomez na aminin ang kanyang mga kasalanan, ngunit ang nakakagulat, ginamit ni Gomez ang pagkamatay ng kanyang anak upang makuha ang simpatiya ng publiko. Iminungkahi niya ang kanyang sarili bilang bagong kandidato sa pagkapangulo, na pinalitan ang kanyang anak. Iniimbestigahan din ni Gomez ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Tinitingnan ito ng kanyang abogado na si Sik Ira. Kalaunan ay natuklasan ni Sik Ira na may kasama ang killer. Napagkamalan niyang ang boss ni Nina ang kasosyo nito at pinatay niya ito. Maya-maya, dumating si Nina sa kanyang pinagtatrabahuan at natagpo ang patay ang kanyang boss. Sa sobrang takot ay nagmadali siyang pumunta sa pinagtataguan ni Miguel, hindi niya namalayang sinusundan siya ng mga tauhan ni Sik Ira. Inatake nila ang hideout ni Miguel. Sa kaguluhan, binihag ni Sik Ira si Nina at nakipag-deal kay Miguel para iligtas ang kanyang buhay. Inutusan niya si Miguel na patayin ang isa pang kandidato sa pagkapangulo, si Julia Machado. Walang magawa si Miguel kundi pumayag sa kahilingan ni Sik Ira para iligtas si Nina. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinagtataguan ni Miguel dahil sa ulat ng mga kapitbahay na nakarinig sila ng mga putok ng baril. Napag-alaman ni Edo at ng kanyang team, na nag-iimbestiga rin, na ito ang lugar kung saan nagtatago ang killer. Laking gulat ni Edo nang matuklasan na ang killer ay ang kanyang matalik na kaibigang si Miguel. Nalaman niya ito nang makita niya ang cellphone ni Miguel sa pinangyarihan. Dahil alam niyang target ng killer ang mga tiwaling kandidato, sumugod si Edo sa lokasyon ng debate ng kandidato sa pagkapangulo. Papunta rin doon si Miguel para alisin si Julia. Nang dumating sa debate si Miguel, handa siyang patayin si Julia kahit na ito ay isang matapat na politiko. Akmang hihilahin na niya ang gatilyo, pumagitna si Edo. Nagkaroon sila ng matinding away ngunit kapwa sinubukang huwag magpatayan. Nakiusap si Edo kay Miguel na huminto na, sinabing kung magpapatuloy siya ay hindi siya magiging iba sa mga tiwaling taong kanyang kinakalaban. Gayunpaman, mukhang walang pakialam si Miguel. Samantala, sinamantala ni Nina, na binihag ni Sik Ira, ang pagkakataon na tumakas habang abala ang nagbabantay sa kanya. Lumaban siya at pinatulog si Sik Ira. Kalaunan ay inaresto si Miguel dahil sa mga pagpatay sa mga tiwaling opisyal. Si Edo, na umaasang magbabago ang isip ni Miguel, ay dinala ang dating asawa ni Miguel. Sinubukan niyang kumbinsihin siya sa pagsasabing ikakahiya siya ng kanyang anak dahil sa kanyang mga ginawang krimen. Habang nasa kulungan, nakita ni Miguel sa TV na mas nakakakuha ng suporta ng publiko si Gomez dahil sa pagkamatay ng kanyang anak. Ang mga tao ay nakiramay kay Gomez at sumusuporta sa kanya. Habang si Miguel ay tinatanong, si Deputy Diaz, isa sa kanyang mga nakatataas, ay sinubukang patayin siya, ngunit binaliktad ni Miguel ang pangyayari at sa halip ay napatay niya si Diaz. Alam ni Miguel na malapit nang maging presidente si Gomez, kaya't gumawa siya ng matapang na pagtakas sa kulungan, kumuha ng mga armas at bala, at naghanda para sa paghihiganti. Nagmadaling pumunta si Miguel sa Parliament Building kung saan ipinagdiwang ni Gomez at ng kanyang mga kaibigang politiko ang kanilang pansamantalang tagumpay laban kay Julia. Hindi nag-aksaya ng panahon si Miguel, pumasok siya at pinatay ang lahat ng tauhan at kasamahan ni Gomez. Nang marating niya si Gomez sa kanyang opisina, sinubukan ni Gomez na ipaliwanag na hindi mawawala ang katiwalian dahil likas na sakim ang mga tao, ngunit sapat na ang narinig ni Miguel. Pinatay niya si Gomez. Matapos patayin si Gomez, natagpuan ni Miguel ang kanyang sarili na napapalibutan ng mga tauhan ni Gomez na pawang nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril. Pero may plano si Miguel.
Naglagay siya ng bomba sa kanyang sasakyan at natamaan ang detonator. Sumabog ang buong gusali, bumagsak ito kasama si Miguel sa loob. Kinabukasan, nang suriin ng mga pulis at mga forensic expert ang pinangyarihan ng krimen, ang tanging nakita nila ay ang maskarang isinuot ng killer. Walang bakas ng katawan ni Miguel. Nagtatapos ang pelikula sa isang larawan ng killer na naghahanda na kumuha ng shot sa isang target mula sa tuktok ng isang gusali. Ito ay isang misteryo kung saan ang killer na ito na si Miguel, na kahit papaano ay nakaligtas sa pagsabog, o ibang tao na nagsagawa ng misyon na alisin ang mga tiwaling politiko. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.